verse 9. Sabi niya, how can this be? Nicodemus asked. Tinanong niya pa rin po sa Panginoon, paano daw po yung nangyayari? Amen. Ito po sagot ng Panginoon. You are the Israel's teacher, said Jesus, and you do not understand these things? Ano po sa palagay niyo, bakit po tinanong ng Panginoon? Ito kay Nicodemus. Sabi niya, teacher ka. Isa kang Israel teachers. At yung sinasabi ng past verses ay hindi mo naiintindihan. Amen? Di ba sabi niya, hindi mo naiintindihan. Bakit po kaya hindi naiintindihan ni Nicodemus ng Holy Spirit ay nararamdaman mo, nag-change mo sa buhay ng tao, ngunit hindi mo nakikita, ngunit nakikita mo yung gawa niya. Amen? Bakit po kaya? Anything. Hindi pa siya born again. Hindi pa siya nakakilala. Amen. Amen. Brother Lito? Yung Holy Spirit wala pa sa kanya, hindi pa siya tinitira. Amen. Holy Spirit, hindi pa nakatira sa kanya. Anyone pa po? Meron pa po ba? Hindi po. Amen. Yun na yun. Amen. Hindi niyo po nakikilala kasi wala pa po sa kanya yung Holy Spirit. Amen. In verse 8, ang illustration po nito, gaya po ng sinasabi ko kanina, hindi po natin ma-encounter, hindi po natin makikita yung change sa buhay natin kung hindi pa po tayo nananahan sa tamang daan. Amen. Yung kung wala pa po tayo sa tamang relasyon sa Panginoon, we cannot see the changes in our lives. Makikita na lang po natin, gaya po mula po nung nakakilala tayo, makikita na lang po natin, o maririnig na lang po natin sa friends natin, ikaw na ba yan? Yung ganon, parang nagugulat sila sa words na lalabas sa ating bunganga, di po ba? Gaya po nung pag-uwi ko sa Pilipinas, grabe naman. Sabi ko, ito testimony po talaga. Hindi ko alam kung saan ako magtatago. Kasi pa natatakot ako sa kanila kasi they're expecting something. Amen. Yun po yung kinakatakot ko. So, lagi pong prayer sa Panginoon. Lord, alam pong anak mo ako, alam pong nandito ka sa akin. Huwag mo po nawang hayaang mapahiya ang pangalan mo dahil sa buhay ko. Yun po yung prayer ko sa Panginoon. And glory to God po. At ang dami pong ginawa ng Panginoon doon. In-email ko pa po si Nino. Amen. Ano pong gagawin ko kaya sa ganito? Amen. So, glory to God po dahil amen and amen. Talagang nakabalik po lahat sa Lord. Amen. Amen po. Sabi po, you are still a teacher. Amen. Said Jesus, and you do not understand this. Dahil po, wala pa pong pagkilos ng banal na spirito sa kanyang buhay. So bilang nakakilala po sa Panginoon, papayag po ba tayo na hindi kikilos ang banal na spirito sa ating buhay? Hindi, syempre. So we must repent. Amen. Sabi nga po sa ating guide dito, kailangan po nating malaman yung pig and cat. Ano ba yun? Pig and cat illustration. Amen. Yung pig po kahit po, lagi po siyang pinapalikuan, malinis na tinitignan. Pag nakakita ng lubak, lulubog at lulubog doon. Amen. Samantalang po yung cat, kahit po siya on the way, siya naglalakad, at naramdaman niya sa sarili niya na nalumihan siya, lilinisin niyo po yung sarili niya sa pamamagitan ng kanyang dila. So, in spiritual po, bilang tao po, kailangan po natin ang dila natin to confess our sins. Amen. Hindi po kailangan ang physical na kailangan malinis ka po lagi. Ang kailangan po ng Panginoon is the right heart. Amen. 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 Tapos po, sabi po sa verse, ano pa? Why Nicodemus did not understand? Sagutan po natin. It's simply because Nicodemus did not believe. Ito po yung sabi natin kanina. Amen. Sa verse 12 po, 11 and 12. Okay ba? Basahin po natin lahat. I tell you the truth, we speak of what we know, and we testify to what we have seen. But still you people do not accept our testimony. I have spoken to you of earthly things, and you don't believe. How then will you believe if I speak of heavenly things? Amen. May notice po ba kayo dito? Anong gustong ipaunawa ng Panginoon kay Nicodemus? Sabi niya, I tell you the truth, we speak of what we know. And we testify of what we have seen. But still, you people do not accept our testimonies. So, ang tigas po ng puso niya, hindi po ba? Sabi niya po, tandaan niyo po yung mga words na yun, accept. Sabi niya po, sa verse 12, sabi niya, accept our testimony. Sabi niya po sa verse 12, I have spoken to you of earthly things,
things and you do not believe, how then you will be believed if I speak of heavenly things? O paano nga ba siya maniniwala? Eh kung sa nakikita niya na nga lang, ayaw pang paniwalaan, yung pa kayang hindi niya nakikita? Amen? So bilang Kristiyano po na nandito po nakasama na nag-aaral na pare-pareho po tayo nag-aaral ngayon. Amen? Saan po ba tayo naniniwala? Sa nakikita natin? Or sa hindi na po natin nakikita, ngunit nararamdaman natin? Amen. Amen. So bilang Kristiyano po, kahit po nakapikit tayo, kailangan makita yung faith sa puso mo. Amen? Kasi sabi, huwag kang focus your eyes to Jesus, the author and the finisher of your faith. Diba sabi niya po, huwag sa tao o sa earthly things na nakikita mo. Amen? Ano po yung sabi? Ito lang po, yung gusto pakita ng Panginoon sa verse na to. Accept and believe. Amen. Accept Jesus Christ and believe to the Word of God. Amen. So verse 13 po, sabi niya, basahin po natin. No one is ever gone into heaven except the one who came from heaven, the Son of Man. Amen. Meron pa po ba tayong kilala na sinad ng Panginoon to be the Son of Man? Wala na po, diba? It's only Jesus. Ano sabi? We must trust that He is the only one who qualified. Amen? Wala na po pwedeng makapagsabi pa to tell us the heavenly matters. Wala na pong iba na kailangan natin paniwalaan kundi ang Panginoon. Amen? So verse 14 po, matatapos na po tayo. Amen? Verse 13, 14. Yan, nawawala na ako. Verse 14 and 15, basahin po natin. Amen? Just as Moses lifted up the snake in the desert, so the Son of Man must be lifted up, that everyone who believes in Him may have eternal life. Amen. Dito po, parang nakahang po yung kwento natin kasi pumasok si Moses. Di po ba? Paano po maunawaan natin kung bakit sinasabi na that everyone who believes in Him have eternal life? Nakita po ulit dito sa Numbers 20, verse 4 to 9. Basahin po natin sabay-sabay. They traveled from Mount Hor along the road to Red Sea to go around Edom. But the people grew impatient on the way. They spoke against God and against Moses and said, "Why have you brought out of Egypt to die in the desert? There is no bread, there is no water, and we detest this miserable food." Then the Lord sent them venomous snakes among them. They beat the people, and many Israelites died. The people came to Moses and said, "We sinned when we spoke against the Lord and against you. Pray that the Lord will take the snake away from us." So Moses prayed for the people. The Lord said to Moses, "Make a snake and put it up on the pole. Anyone who sees it can look at it and live." So Moses made a bronze snake, and put it up on the pole. Then when anyone was bitten by a snake and looked at the bronze snake, he lived. Tignan po natin dito sa sinabi niya sa verse na we have seen, sabi niya, saan ba yun? Eto, amen. Nakita po nung mga Israelites na, ay mga Israelites broke from Egypt, na nagkasala po sila. Amen? Kasi nagsalita sila ng mga hindi maayos sa Panginoon at kay Moses, di po ba? So, in-acknowledge nila that they have sinned. That they have, na nagkamali sila. Sabi niya, we have sinned, and when we spoke against the Lord, against you, pray that the Lord will take the snakes away from us. Amen. So, ano po yung sinabi? Sumuko sila, di po ba? Kinonfess nila that they have sinned against Moses and against the Lord. Ano bang sinabi ng Panginoon? Ano po yung sinabi ng Panginoon? Ano po ginawa niya? And the Lord said to Moses, di po ba? Ganun po kalapit ang Panginoon sa bawat anak niya. Once po na willing tayo na mag-confess at mag-acknowledge po ng kasalanan natin, napakalapit po ng Panginoon upang sagutin po, upang patawarin po tayo ng Panginoon. Sabi nga po sa Jeremiah 33:3, Amen. Sino po nakakaalam nun? Call unto me, and I will answer you, and I'll show you unsearchable things you do not know. Amen? So, gusto lang pa-emphasize ng Panginoon natin dito. Amen? Kailangan po nating maniwala.
Amen. Kailangan po natin tanggapin na tayo ay makasalanan at kailangan natin maniwala. Amen. Pero si Nicodemus po, naniniwala ba kaya siya? Hindi pa. Amen. So do you think Nicodemus, born again na ba siya dito o hindi pa? Hindi pa. Na-born again kaya siya? Amen. 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 Kaya po sasagot mo. Amen. No, being born again is, sa tingin niyo, ano po? Ano po yung kailangan natin para matawag po tayong tunay na Kristiyano? God-centered. Kailangan God-centered. Amen. Follow Jesus. Just follow Jesus. Amen. Accept Jesus. Amen. Ano po? Ano po? All of the above. Not just head knowledge, but obedience to the word. Amen. Huwag po sana tayong kuha lang ng kuha ng kaalaman. We must be. Ang tawag na dito, yung tagapagawa. Ano ba yun? Yung tawag dito, kailangan nagsashine, doer of the word. Amen. Ano po sabi niya? A decision to forsake the past life, and move into life. Amen. So, naniniwala po ako ng bawat isa po sa atin dito. When we decide to accept Jesus Christ as our personal Savior, amen, I know and I believe na nagdesisyon na po tayo. Amen. Upang makalaya sa nakakita natin. Amen. Kasi po minsan, yes, ang dami po nating prayer sa Panginoon. Ang dami natin, lagi po tayo ginagamit yung 1 John 1:9 ng Panginoon, di po ba? Pero sarili natin mismo, hindi natin mapalaya. So kailangan po natin malaman, reminder din po sa atin. Now when we decide to accept Jesus Christ our personal Savior, it's already a decision for us to take and forsake our past para po tayo maging malaya-malaya. Amen? Verse 16, ito ang heart ng Bible. Amen. So siguro naman po, lahat nakakaalam nito. Amen. Amen. So sino po ba hindi nakakaalam? Ay, wag. Amen. Kapatid, kung hindi mo pa ito alam, tanungin mo sarili mo, kilala mo yung si Lord o hindi pa. Amen. Kailangan po, ang bawat Kristiyano, ito po yung pinaka-heart ng Bible. So this must be the verse na pinaka-center din po sa heart at paniniwala pananalig natin sa Panginoon. Amen? John 3:16. Basahin nga po natin lahat. Amen. For God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. Amen. Eternal life, nabanggit po yun. Amen. Sabi pa po, sinundan pa po ito ng verse 17. And sinundan pa po lalo ng 18. Amen. Basahin po natin 17 and 18. For God did not send His Son into the world to condemn the world, but to save the world through Him. Whoever believes in Him is not condemned, but whoever does not believe is condemned already, because he is not believed in the name of Christ, God's one and only Son. Amen. So, sino po ba ito? Ang ganda po ng sinabi di po ba? For God so loved the world. Amen. So lahat po tayo ay binigyan ng Diyos ng kalayaan na tanggapin siya. Amen. So sabi ko nga, alam ko po ng bago sa atin dito ay nag-decide to forget the past. Palayaan yung sarili natin when we accept the Lord Jesus Christ. Nung nagkaroon po ng turning point ang buhay natin. Amen. So, sa pagkanda-haba-haba po ng pinag-aralan natin, amen, imagine, umaatras na po si Kuya Wendell, si Brother Wendell, si Brother Lito, at si Brother Chris. Kino-corner ko yan. Ang haba naman. Amen, ang haba naman. Pero glory to God po, dahil binigyan po ako ng Lord ng tatlong 3 letters lang. Amen. Ano kaya yun? Amen. So, kung sa testimony, di ba meron po tayong ABC? Amen. Ano yung A sa testimonies natin? Nabanggit mo yung testimony kanina. Sinasabi, amen, accurate, brief, and Christ-centered. May di pa yan. Kasi po, ay sinasabi ko na binigyan lang po tayo. Pagkanda haba-haba ni Nicodemus, amen. Mula sa 1 hanggang sa sabi ko, Lord, ito na yung parang buong chapter, yung pakiramdam ko ng pinag-aaralan ko. But I cried to the Lord, really, this is glory to God. Kasi sabi ko, hindi ko po siya mabuo. Sabi ko, kailangan natin mag-pray, sabi ko pa sa asawa ko. Amen. Kasi hindi ko po talaga makuha. Tapos, sabi ko, first